Narito tayo ngayon sa Barangay Kapatan dito sa Tuguegarao City. Sa mga oras na ito, nakakakita tayo ng mga residente na habang maaliwalas pa ang panahon ay nilulubos na yung pagkuha ng mga nahulog na sanga ng puno para gawing panggatong. Kasi nagkalat yan dito sa daan eh. Ayun, nasa likuran natin. Medyo may baha pa rito kaya yan din yung sinusuong ng mga residente. Hindi ko na nakikita nyo kasi medyo madilim na rito, mabilis lumubog yung araw. Pero ayan, medyo bumaba na ng bahagya yung baha dahil kasabay naman yan yung pagbabari ng antas ng tubig sa Cagayan River. Kaya nakakadaan na yung mga sasakyan, nakakadaan na yung mga tao. Pero ang expectation is after nilang kumuha ng mga kahoy na panggatong, balik agad sila sa evacuation center dahil nga may banta pa ng OFEL. Oo, nako. Brian, kitang-kita naman namin yung baha dyan sa likod mo. Pati yung gamo-gamo, ang dami. Gamo-gamo ba yan? Oo, ano. Pero, sige. Brian, kamusta naman yung... Oo, gamo-gamo to. Kaya medyo natakot ako kasi baka makalunok ako eh. Ay, wag. Protein naman daw yan kung sakali. Pero, kamusta yung power supply dyan, Brian? Kasi kung hanggang ngayon, baha pa rin ay wonder, baka kasi delikado kung buksan na nila lahat yung mga supply ng kuryente. So far, wala pa namang problema sa power and the communication lines dito sa Tuguegarao City. So consistent pa rin naman, nakaka-communicate pa rin tayo, may kuryente pa rin naman sa mga evacuation center. So ang tinitingnan na nila, yung minomonitor nila rito is kung ano yung mangyayari na pag pumasok na yung OFEL. Kasi titingnan natin yung mga forecast ng PAGASA, mukhang malakas ang ulang idudulot nito sa Cagayan. So, pero as far as we're concerned, ngayon, medyo mukhang maayos pa naman. May ilaw pa naman, may tubig, at meron pa rin namang signal. So, nakaka-communicate pa rin ang mga tao rito. Balik sa inyo. Yung isa pa kasi nga binanggit, yung katulad ng sinabi mo, at sinabi rin yan sa amin kanina lang ng PAGASA, na inaasahan nga yung malalakas na pag-ulan dyan pa rin sa side ng Cagayan, ng Isabela. At nakita ko yung latest report ng regional office dito sa buong Region 2, umaabot na sa halos more than 40,000 pa rin individuals yung kanilang evacuees, yung iba sa evacuation centers, yung iba naman nakikitira daw sa mga kamag-anak. Kaya yung gusto kong malaman ay, kamusta kaya yung supplies para sa kanila? Kasi ang dami pa pala nitong mga evacuees. Confident pa rin naman ang local government, although syempre sasabihin nila na nga na pagdating sa ganitong disaster, laging hamon ang funds, no, dahil nga we never know kung ano ang susunod na mangyayari apart from the forecasts na nakukuha natin, hindi talaga natin tuluyang masasabi kung gaano ka talagang kabigat o gaano katindi ang impact ng paparating na masungit na panahon. Kaya ang ginagawa nila, kung ano ang meron na supplies, pinipreposition na talaga nila para masiguro na hindi mawawalan o hindi mauubusan ng mga residente. And by the way, speaking of hindi mauubusan, nandito sa Tuguegarao City ang Alagang Kapatid Foundation Incorporated para tumulong na mag-ambag ng mga supply sa ating mga residente. So mamaya makikita natin kung saang barangay sila pupunta rito sa Tuguegarao at plano rin nila na suyurin ang iba pang mga bayang sinalanta ng bagyo dito sa Cagayan. Balik sa inyo. Brian, si Chiki ito, hingi lang kami ng update dun sa Cagayan River kasi alam ko tumataas na yung tubig dyan. Tsaka yung Buntun Bridge ba, na critical level na rin daw, yung level ng tubig. Ang alam natin sa ngayon ay impassable yung overflow bridge na tinatawag. Yun ang hindi tayo makadaan actually. Dito tayo sa medyo mababaw yung baha rito eh. We were actually expecting na medyo mataas pa pero hanggang dito na lang tayo eh kasi impossible pa yung overflow bridge. Ang huling update sa Tuguegarao City Command Center ay nasa 10.4 meters ang Cagayan River as of 5:30 p.m. Pag sinabing 10.8 meters po ay hindi just because it's not critical level does not mean ay totally safe na dahil warning level po ito, no? 10.4 meters kasi ang critical level is 11 meters. Bumaba siya ng 10.9 meters kaninang tanghali eh. So ngayon, patuloy ang paghupa ng bagyong Cagayan. Ano ba yan? Nami-mix up ko na yung salita ko. Pero patuloy ang paghupa ng Cagayan River pero mabagal.
ang rate nung paghupa. Kaya ang effect niyan sa mga binisita nating barangay, lalo na yung mga binaha na hanggang bubong, mabagal din yung pag-recede o yung paghupa ng baha roon. So makikita nyo mamaya, pag nag-live tayo sa Frontline Pilipinas, mamayang 6:30 ng gabi, yung Centro GES, isa yan sa mga low-lying barangays. Makikita nyo hanggang bubong pa rin. Tanghaling tapat kanina, nung binisita natin yan, ganun kataas pa rin yung baha doon sa lugar, at least yung malapit doon sa ilog. Baka Balik sa yun inyo. yung pinakita natin kanina na video, Brian, habang nagre-report ka, merong ipinlay na video ng mga lubog pa rin sa baha na barangay hanggang bubong pa yung tubig. Tama, kaya nga nagbangka kami kasi kung hindi kami magbabangka, hindi talaga natin masusuyod yung mga lugar na yan. Yung, kung hindi ko alam kung ano yung pinapakitang video dahil wala tayong monitor, pero baka makita nyo dyan yung mga talipapa kasi pantay-pantay yung mga bubong, di ba? Tapos, actually bubong na lang ang nakikita nyo dyan. Yeah, nakikita Kasi namin. yan, lahat yan lubog. Tapos, hindi ko alam kung baka napakita rin dyan yung ilang residente na hindi nagbangka, so lumangoy. No, sinuong nila yung baha kahit neck level na yung yung baha talagang kahit marumi ang tubig so medyo kulay putik, 'di ba? Tapos sila lalanguyin nila yon para lang mas makita o ma-check yung kanilang mga pwesto, ganun sila ka-dedicated. Pero yun nga at the risk of yung health nila malagay sa alanganin nilanguy talaga nila yon, pero alam niyo hindi nila na-check yung yung pwesto kasi at some point naglampas tao yung baha, so kailangan nilang mag-swim back. So hindi nila na-check yung kanilang pwesto doon sa may talipapa. So ayun, ganun pa rin kalala ang baha doon talaga sa Centro GES.